Hanggang ngayong araw na lamang merong maaring magpa-register o mag-register ang lahat ng mga political aspirants at party list groups ng kanilang social media accounts online-based campaign platforms. Gate ng COMELEC, hindi na palalawagin pa ang deadline ngayong araw na ito, December 13. Kaugnay niyan, kausapin natin si COMELEC Chair George Garcia. Mr. Chairman, magandang morning! Magandang morning po, Katunying, Ka Jerry. Magandang morning din po sa mga kababayan natin. Opo. Ito hong pag-sign up ng kanilang mga social media accounts, hanggang ngayon na lang wala na hong extension ito, Chairman. Tama po kayo, Ka Jerry. Huwag na po nating sanayin para doon sa mga kandidato at sa mga political parties yung sarili natin na laging i-extend naman yan, naman yan. Alam niyo po, kung napansin niyo po, yung present COMELEC, hindi po kami nag-extend ng ating po mga deadline sapagkat na mas maganda po yan na maitanim sa isipan ng lahat na pag po may deadline, may deadline. At hindi yung lagi na lang i-extend. Tama. So, naman po, as of kahapon, talaga naman po napakadami na mga nagparehistro ng kanilang mga social media accounts at natutuwa tayo sapagkat nagko-comply, sumusunod yung mga kandidato at mga political parties. Ano po ba mangyayari pag hindi naka-register yung accounts, social media accounts na nagagamitin nila sa kampanya? Alam niyo po, pwede kasing humarap ng kasong disqualifikasyon yung mga tao o kandidato na hindi magpaparehistro ng kanilang social media accounts. Pero pinaka-worst po niyan ay pwede yung ma-take down ng mga social media platform. Sapagkat may ugnayan kami sa mga social media platform, sinabi namin at sasabit namin sa kanila yung mga social media accounts ng mga kandidato upang kahit paano kapag may mga lumabas, lalo na sa kampanya, lalo na kung ang issue ay fake news, misinformation or disinformation, pwede kagad nilang i-take down. Hindi yung inaabot na mga ilang linggo o buwan bago ma-take down yung mga ganyang klaseng informasyon. So pwedeng ma-disqualify kapag ang gamit ay unregistered social media account, Chairman? Opo, kasi ang sinasabi natin, patakaran po kasi yan ng COMELEC. And therefore, nakalagay po kasi sa Omnibus Election Code na ang hindi susunod o susuway po sa patakaran ng COMELEC ay pwede humarap sa kasong disqualification at in fact nga po yan pwede maging kasong election offense. Ito po ibabala lang naman sa lahat. Nakita niyo po yung seriousness natin sa kampanya, hindi lamang dito sa mga ganitong klaseng bagay, kundi sa ibang kampanya natin na sana seryoso hindi naman tayo ng mga aspirants pa lang naman po sila ngayon at mga political parties. So, kung mga supporters po, pero lahat ng mga contents ay para sa isang particular na politiko o kandidato, paano po ba ang patakaran doon sa mga hindi pa nakakaalam, Chairman? Katunying, Ka Jerry, nung una po talaga, ang dapat magpaparehistro ay kandidato, political parties and private individuals na sumusuporta o nangangampanya para sa kandidato. Yan po ay pinatanggal natin mismo sapagkat sa ating paniniwala, yan po ay maaaring lumabag sa constitutional right of freedom of expression and of speech ng ating mga kababayan. Sapagkat kung halimbawa po kayo ay nag-like lamang ng isang post ng isang kandidato o kaya naman kayo ay nag-repost nag-share. Ibig sabihin ba magbaba-violate na? Sa ating palagay po, mali yun. Hindi tama. Ang aaminin po natin na kahit po yung mga social media influencers ay maaari pong benepisyuhan diyan sa pagtatanggal na yan. Kaya lang po, tatandaan din ng lahat. Hanggang ngayon naman po, wala tayong definition pa. Sino ba talaga ang social media influencers? Ganun minsan nga at malimit, hindi nga sila nagbabayad ng mga kinikita nila sa ating pong BIR. So medyo yan po ay gray area sa kasalukuyan hanggat wala tayong batas. Yun nga ho, Chairman, paano kung meron nga hindi nga nagpa-register yung kandidato, pero meron siyang ginagamit na may supporter siya na ang ipinopost lahat ng content na pwede niya i-post. Apo, talaga pong yan ay inaamin natin. Yan po ang loophole ng ating patakaran. Sapagkat hindi po talaga namin pwedeng i-violate ang karapatan po ng ating mga kababayan. Sabihin na po natin nagagamit sila o talagang yun ang strategy po. Pero pwede naman po kami later. Parang wala pong pinagkaiba yan, Katunying, Ka Jerry, sa nagpapaskil ng mga campaign materials. Pagkalalaki, talaga namang ang mga pagmumukha nila ay nagkalat. Ang sasabihin, hindi naman ako naglagay niyan. Mismo. Hindi naman kami nag-post niyan. Pwede namin sabihin, oo nga, hindi nga ikaw nag-post, ikaw naman na nabibinipisyuhan. So pwede po namin i-presume
na ikaw yan at sa iyo yan sapagkat ikaw mismo ang nakalatag doon sa mismong social media account o yung pagmumukha mo, ikaw mismo ang nabibinipisyohan yan. Baka ang takbuhan nga po nun, yung nabanggit nyo kaninang parang magiging depensa nila, hindi, supporter ako niya. Meron akong freedom of expression. Pwede naman po namin, Katunying, ipatanggal yung post nila o post yung sa social media account na yan sa ating po mga platform. Kasi tatandaan natin sa bandang huli, ang may final na control dito sa mga gantong klaseng platform ay hindi po ang COMELEC. Kung hindi yung mga platforms po kasi, tatandaan din po natin na ito yung isang community na tinatawag, meron silang sariling standards, meron silang sariling panuntunan kung ano yung i-take down o hindi. Minsan po nagtatanga ka nga tayo, wala ka namang na-post na ganyan, bigla ka na lang na-take down. O kaya naman, meron namang talaga ipinaglalaban mo, dapat i-take down, ayaw naman nila i-take down. Oo nga. Ito po yung isang medyo unique din sa ating sitwasyon na sa kawalan ng batas, patungkol sa bagay na yan po ay nakadepende sa kanilang diskresyon. Kaya kami po yung nakipag-ugnayan sa kanila, may MOA po kami sa kanila upang kahit paano, medyo sumunod naman sila sa amin. Medyo, medyo it's complicated. Ano? Complex po itong problema na to, Chairman. Especially yung mga yung mga trolls, yung mga ginagamit nilang wala, inaabangan na lang mambas o kaya manirang puri na hindi mo naman mapanagot dahil sa mga dummy accounts, mga fictitious names ang ginagamit, aso ang profile picture. Kaya nga yung total nakakausap nyo pala yung mga nasa yung mga nasa social media platforms na yan. Meron po kaming iminumungkahi ni Kumbachero dito na ayaw pansinin ng mga mambabatas pero ngayon napapansin nila dahil sila na ngayon ang subject ng mga katakot-takot na paninirang puri etc. Hindi naman nila maidemanda. Sino ididemanda nila? Ang aming pumungkahi, Chairman, baka po pagka kayo ang nagpasimuno ay umusad, kung meron mang gustong magbukas ng social media account ng multiple accounts, 1, 2, 3, 4 o kahit hanggang 10, pero kailangan bago siya makapagbukas ay magpepresenta siya ng kanyang totoong identification. Valid ID. Valid identification para pagka meron po tayong hinabol na naninirang puri, kasinungalingan, malisyoso, etc., ay meron po tayong mapapanagot, Mr. Chairman. Opo. Tama po, ayan po ipaparating natin sa social media platforms na kausap natin. 3 pong malalaki ito. In fact, meron na po tayong initial victory. May 2 po dyan na nagsabi, hindi kami tatanggap ng part ng political ads. Sabi po nila, kahit na anong klaseng political ads, we will refuse and refrain. Number 2, yung naman number 3, sabi niya, tatanggap kami pero meron kaming political ads library, pwede nyo makita kaagad. Kung magkano ang ginastos, kung ilang, kung saan ka na-place, kung magkano. So, pero diyan po binabanggit ni Katunying, napakaganda po question yan kasi atin po ipaparating din. Kaya nga lang po, again, ang culprit talaga dito, Katunying, Jerry, wala tayong social media regulation law in our country. Opo, ang COMELEC lang talagang nag-a-attempt lang kami ngayon. This is historic first time. Nag-a-attempt po kami, baka sakali naman, kahit paano, malimit lang ang regulasyon. Ang TV, radyo, dyaryo, highly regulated during the campaign. Pero bakit ang social media hindi? It's about time na magkaroon na yan. At, especially dun sa issue ng accountability, Mr. Chairman. Yung accountability kasi grabe Mag-implement lang ng KYC ang mga social media na yan. I-present yung ID bago maka-register ng account. Baka pag Saka doon malalaman mapipinpoint mo din, Chairman, kung sino yung talagang hindi naman may mga kababayan kasi tayo na kahit na hindi naman nila naiintindihan yung pinag-uusapan, kung ano-ano na pinagsasasabi, ayun nga yung sinasabi ko mapanirang puri na yung bang tanga lang, Chairman, tanga lang talaga. Hindi nila alam na wala palang saysay mga pinagsasasabi nila, nakakapanirang puri pa. So, Chairman, may mga MOA na kayong ganyan, baka naman pwedeng i-level up ninyo in the future. Baka pwedeng mag-push na kayo ng legislation dyan. Oo nga. Alam niyo po, Katunying, tama po at yan po ay gagawin na natin. Pero ito po ang ating pong paalala lang sa ating mga kababayan kung inyo pong mamarapatin. Alam niyo po,
ang ating balita ngayon, nakakagulat, nung po ako'y umattend sa convention ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang sinasabi po ay napakataas ng porsyento pala ng mga kababayan natin nakarely na sa social media bilang basihan ng kanila pong balita. Eh, alam niyo po, hindi naman po sa binamaliit natin pero nakakatakot po yan. Dapat po natin pagkatiwalaan yung ating mga traditional media tulad ng radyo, TV at dyaryo sapagkat yan po yung nagbabalita ng totoo dahil meron po silang napakataas na ethical standard. Sa social media po, kung anong i-post, hindi po balita yan. Chismis ang madami dyan. At ang iba pa dyan ay mga paninira talaga. Kaya po dapat ay medyo conscious po tayong mga kababayan. Hindi porket na post, balita at totoo. Ayan, si Chairman na mismo nagsabi niyan, ha? Okay, pero kumusta si Mayor Marcy, Chairman? Disqualified na ba talaga siya? Ay hindi pa po, meron pa po siyang karapatan na mag-file ng motion for reconsideration 5 araw at ang sabi po ng aming rules, basta makapag-file ng motion for reconsideration, ang desisyon ay hindi penal at executory. Okay. Ibig sabihin, kung hindi madidesisyonan ang motion for reconsideration on time at nasama ang pangalan sa balota, eh yun po, makakasama siya bilang kandidato. Kaya po doon sa mga supporters naman niya at sa kanya mismo, ay huwag po sila mag-alala dahil siyempre, hindi pa naman po final ang amin pong naging desisyon. Oo. Linawin nga lang natin, hindi lang para kay Mayor Marcy, pati sa iba. Chairman, ano ba talaga ang rule sa residency? Halimbawa, isang taal na taga Nueva Ecija. Ayan, pero lumipat ng Quezon City. Born and raised in Nueva Ecija. Ano ho bang rule doon? Kailangan ba bago mag-eleksyon physical na talaga doon siya nakatira? Kakatunyin ka, Jerry, sa Imelda Romualdez Marcos versus the COMELEC. Sinabi ng Korte Suprema, 2 klase ang tinatawag na domicile. Pagka po pinag-usapan ang eleksyon, ang ibig sabihin po ng residency requirement ay sabi ng Korte Suprema, ang ibig sabihin niya domicile. Ano po ba yung domicile? 2 klase. Domicile of origin, yung pinanggalingan, lumaki, pinanganak sa area na yan, or domicile of choice. Ayaw mo na doon sa area na yan, nag-asawa ka na, lumipat ka na, hindi ka na halos umuwi doon sa bahay mo. Yung domicile, ang ibig sabihin pala ay isang tirahan na you have the intention to reside permanently. So kung ikaw ay nag-aaral lang sa isang lugar o nagtatrabaho, pero paminsan-minsan bumabalik naman sa pinanggalingan mo, hindi ka nag-a-abandon ng iyong domicile of origin. Yun pa rin. Pero kung ikaw ay nagparehistro na sa ibang lugar, talagang dito ka na. Dito na rin yung trabaho mo, mga anak mo na, andito na lahat. Ayan ang po, nag-domicile of choice na. Ibig sabihin, walang nagbabawal na baguhin ang domicile ng isang tao. Pero, prinsipyo, ang isang tao ay meron lang nag-iisang domicile, pero pwede siyang madaming residences. Tulad halimbawa ng mga kongresista natin. 4 na araw sila na 1 linggo na andito sa Maynila. May mga tiraan na halimbawa malapit sa kongreso. Nangangahulugan ba na hindi sila domicile doon sa lugar kung saan sila elected? Pagka po ganun, walang magiging congressman. So sila po ay domicile pa rin doon sa kanilang pinanggalingan kahit na sila ay mahabang panahon na andito sa ibang lugar. Mabalik po tayo kay Congressman, kay Mayor Marcy. Pinanganak daw po ito at may mga nakausap ko kanina yung reporter namin sa San Roque, Barangay San Roque. Doon daw nag-aral mismo. Doon daw po nag-aral, etc. Pero ayun po, District 1 po yun. Andun po yung kanyang nanay. Pero siya nakatira ngayon, ang kanya pong tinitiran, inuuwian gabi-gabi. Ay ang District 2 doon po sa LGV, yung lugar ng mayayaman. Kaya lang tatakbo siya sa District 1. Tatakbo siya sa District 1. Paano po yung ganon? Ganito po, Katunying ka, Jerry, para po mas magandang transparent. Ako po kasi ay hindi magpa-participate sa kaso, mag-i-inhibit po ako. Dahil parehas ko naging kliyente yung magkalaban dyan. Yung isang senador at yung incumbent na mayor. Pero ito po kasi ang facts lang para naunawa ng mga kababayan natin na hindi naman natin tinatalakay yung merito ng kaso. Si A po ay originally nasa District 1. Pagkatapos nitong nakaraang Abril lamang ng taon na ito ay lumipat sa District 2. Lumipat po siya, nagparehistro na bilang botante sa District 2. Wala namang pong problema yon. Ang sabi po ng batas, para tumakbong congressman, dapat ikaw ay may 1-year residency doon sa lugar before the election. Siya po ay naglipat na mula sa District 1 pumunta sa District 2 noong Abril. Kaya nga lamang po nitong Agosto naman, nitong nakaraang Agosto lamang, ay bigla siyang bumalik muli, nagparehistro muli sa District 1. So ang nagiging katanungan ngayon, yan ba ay merong 1-year residency? At ang sinabi po ng division namin ay wala. Kasi binilang ng division namin yung 1 year
residency doon sa August na pagbalik niya muli doon sa 1st District. Ngayon po, siyempre ang isang kontensyon naman na dapat mapag-isipan din, in all fairness din sa kanya, ay ang sabi po kasi, ang purpose ng residency para hindi makatakbo yung mga stranger, yung mga sampid lang sa area. Siyempre ang argument naman niya, hindi ako sampid, hindi ako newcomer, hindi ako stranger dahil dati ako mayor, Dati na dati siya. rin akong congressman. So yan po ang pagbabalanse ng mga facts natin. Yun pala, Hihintayin natin ang magiging may motion for reconsideration do sa division tsaka aakyat sa unbank, Chairman. Yes po, NBank po ang pinal na magdidesisyon na dito at ang desisyon po ng NBank ay magiging pinal 5 araw pagkatapos ng desisyon at maliban na lang kung makakakuha ng temporary restraining order yung matatalo ay kaagad na ipapatupad ito ng COMELEC. Ngayon, executory after immediately executory 5 days upon the promulgation sa unbank. Okay, thank you. Thank you, Chairman. Chairman, salamat po. Salamat po. Natunyin ka, Jerry. Maraming salamat po. Mabuhay. Merry Christmas po. Magandang umaga po sa inyo. Si Chairman George Garcia, COMELEC. Mga